Opo, maliban po dun sa nabanggit niyo po na hindi pa tapos yung mismong mga kalsada rin, Mm. wala ring street lights at safety and traffic signages along Yes. Rojas exit, no, as per Mayor Baste. So pinayagan na itong padaanan. Pero meron po bang ano, parang wala po bang kapangyarihan ang LGU na wag mo nang padaanan, pwede bang hindi na lang muna padaanan para at least medyo makontrol natin yung traffic? May say po ba sila dito sa bridge na ito? Or dahil hindi pa nga tapos, hindi pa na ito turn over sa kanila, wala pa silang say kung ito ba pwede o hindi, isarado muna, hayaan mo nang tapusin itong mismong tulay? To my mind, it's under the Department of Public Works and Highways. They have full authority over that. Eh. What can the city government, to my mind, what can the city government can only suggest. But hindi ata natin pwedeng hadlangan ang utos diyan ng pangulo or pigilan ang daloy ng trapiko in that area because sila ang mismo nagbigay ng clearance, no? Ang pangulo mismo, ang kataas-taasang opisyal ng bansa ang nagbigay ng clearance na pwede na itong daanan ngayong December 15. No, kung gugustuhin lang ng ating alkalde, kung gugustuhin lang ng syudad, kung gugustuhin lang ng konseho, hindi pa nga dapat sana pwede yan. Kaya nga hindi kami nakikialam dyan eh. Dahil nga hindi pa nga yan tapos. Inunahan niya at pagkatapos ng binisita, siguro nagmayabang na okay na ito. Kasi legacy project daw niya, okay na ito pwedeng daanan. Lingid sa kalaman ng karamihan, hindi pa pala pwede. Talagang totoo naman na hindi pwede. Kahit ngayon, puntahan natin dyan ngayon, talagang hindi pa talaga kumpleto yan. You are just putting the motorist there, maalanganin. Kaya yung nga, wala pang mga safety signages, kulang sa ilaw and all. So, paano mo how can you, I cannot just fathom why it was really opened today, the earliest. Kaya kami, tahimik kami dyan. Kung gugustuhin lang namin, hintayin natin yung talagang tamang panahon. Alam mo, yung coastal road niyan, nagmamadali na tayong magamit na noon, pero hinintay talaga yan ng syudad hanggat sa talagang nagsabi na safe na, kompleto na, pwede na tong daanan, safe na for our motorist and sa ating mga pedestrian na gamitin ito, tsaka pa binuksan yan sa trapiko. Hindi alanganin, hindi tulad ngayon na titignan mo yung kalsada doon sa Marias Avenue, talaga hindi pa talaga tapos. Ang dami pang nagtatrabaho. Aside sa mga nagtatrabaho, maraming sasakyan na dadaan kaya gagamitin na, may nagtatrabaho pa doon, nadidisturbo ngayon ang works ng ating mga mga trabahante ng DPWH and baka may mga pedestrians pang dadaan-daan doon, maglalakad-lakad, they'll put them in harm's way. Yun ang iniiwasan ng ating mayor as the city mayor and as the father of the city. Tinitingnan lang niya ang kapakanan ng ating mga kababayan na hindi madisgrasya at di mapano, no? Dahil nga diyan sa minamadaling pagbukas ng Bukana Bridge going to Rojas Avenue exit. Opo, meron ding nabanggit dito si Mayor Baste na yung mga miyembro daw ng Davao City Road Project Advisory and Monitoring Board ay tinanong din daw yung DPWH bakit daw yung Segment B hindi pa bukas. Wala pa raw silang Hmm. proper answer, no? Sa inyo po ba dyan sa konseho, may kapangyarihan po ba kayong imbestigahan, tanungin bakit kayo nagmamadali ang DPWH ukol dito? Wala po bang ganitong hakbang na gagawin ang konseho ng Davao? Well, the city council is free to do, those such investigation if it really warrants, titignan kung bakit ba ito nangyari, no? It falls under the Committee on Transportation, no? And Committee on Public Works. It falls on the two committee. Dalawa kasi yan eh. Mainly the Public Works, no. Ilang beses na kasing alam nyo, ilang beses na namin pinatawag ang DPWH, no, sa mga concerns na tulad ng ganyan. Pabalik-balik na kami dun sa issue dun sa may MAA flyover. Ito na naman, no. Another issue na naman ito. Gusto natin sigurong tanungin sila baka one of these days pagbalik ng session ng council baka
I would suggest na imbitahan din natin sila to explain ano ba nangyari, bakit ganito. And we are praying and hoping na sana naman walang nangyaring disgrasya diyan, no, sa premature pag-opening. No, I will inform the committee because it's under the Committee on Public Works and Highways sa City Council. I will inform the good councilor Jessica Cookie Bunguyan about this kasi siya man ang chair niyan. And of course, on transportation also, it's chaired by Japet Baluran sa 3rd District, no, respectively. So, I'm going to talk to them. We're going to suggest and we will talk about it. Pag-usapan to ng mga konsihal kung anong dapat natin, ang tama natin gawin. Kasi yun nga, ang ayaw natin dito talaga, no, Admar, ayaw natin dito mangyari tulad ng sinabi ng ating Mayor Sebastian Baste Duterte na iniiwasan natin ang magkaroon ng disgrasya, nga aksidente. Kasi nga hindi pa nga tapos. When you say it's unfinished, it could be unsafe for the traveling public. Tulad na, for example, itong Bukana, may isang portion diyan na hindi madadaanan porque madadaanan yung kabila. Pilitin mong padaanan. Kahit na kinukumpuni mo yung kabila, may butas pa or may bangag pa doon, madidisgrasya yung it can, it can cause accidents. Yun ang iniiwasan natin na magkaroon ng mga ganyan na mga insidente. So sana kung bubuksan man lang 'yan, talagang bukas na ano na pwede nang daanan ng motorista natin. Hindi yung alanganin. Kasi pag ilanganin mong buksan 'yan, hindi na kailangan mong it's no brainer actually. Pag sinabi mong ang kalsada hindi pa tapos, padadaanan mo na ba? Marami pang kulang, walang signages, walang ilaw. Padadaanan mo na ba 'yan? Is it safe for the traveling public? 'Di ba? Hindi na kailangan it's a no-brainer. You don't need to you don't need advices or whatever na kailangan mo para sabihin mo na it's unsafe. It's really unsafe because it's not yet done. It's unfinished. So why will you allow people to traverse that area if it's unfinished? Opo.